long do you think it'll be before they come looking for us? Could be weeks, maybe months. Let's take a swim before it gets dark. Come on! There's nobody here! Don't look! Jack! You want some? What is up, Internet? Ako nga pala si Nix at welcome dito sa Nickplex. Eto nga pala si Jack, isang mayamang negosyante na nagrenta ng magarbong yate para magbakasyon. Kasama niya sa biyahe ang kanyang asawa na si Jennifer at mga kaibigan. Sa una, excited ang lahat. Magalang silang sinalubong ng kapitan ng yate. Isa sa mga crew ng yate, si Manuel, ay nakitang nakikipagtalo sa kanyang kasintahan. Hindi ito nagustuhan ni Jack dahil tutol siya sa paraan ng pagtrato ni Manuel sa mga babae. Kinagabihan, sinadya pa niyang ipahiya at asarin si Manuel sa harap ng ibang mga kaibigan. Halos kumulo sa galit si Manuel pero wala siyang magawa dahil isa lamang siyang empleyado. Pagsapit ng umaga, gumanti siya sa sariling paraan. Sinadya niyang mabagal ang pagsiservisyo ng mga inumin sa mga bisita. Tulad ng inaasahan, agad tong napansin ni Jack at isinumbong siya sa kapitan. Dahil sa sunod-sunod na reklamo, napuno na ang kapitan. Kapag hindi mo kayang gawin ang trabaho mo ng maayos, pwede kang umalis. Sa sobrang inis, ibinato ni Manuel ang hawak niyang towel at galit na lumabas ng kusina. Pero hindi niya alam na yan ang magiging dahilan ng kanilang trahedya. Bigla na lang nabalot ng makapal na usok ang paligid, kaya napilitan silang gumamit ng lifeboat. Kasunod nito, isang malakas na alon ang humampas sa kanila at tinangay si Jennifer palayo. Pagmulat niya ng mga mata, napadpad na siya sa isang liblib na isla. Habang pilit niyang iniintindi ang nangyari, napansin niyang walang malay ang kapitan sa may tabing dagat. Agad niya itong nilapitan para tulungan, pero maya-maya lang ay may isa pang survivor na dumating, si Manuel. Hindi napigilan ni Jennifer ang maiyak. Doon niya unti-unting naisip na baka matagal silang mas stranded sa islang iyon. Kinabukasan, nagising siya at nadatnan si Manuel na nagbubukas ng mga kabibe para may makain sila. Thanks for keeping me warm last night. Hindi nagtagal. Nagtanong si Jennifer kung gaano katagal bago sila mahanap ng rescue team. Ayon kay Manuel, baka abutin sila ng ilang linggo o mas malala, ilang buwan pa. Nagsuggest si Jennifer na gumawa sila ng apoy gamit ang bato at kutsilyo gaya ng napapanood sa mga pelikula. Pero para kay Manuel, hindi iyon ang pinaka-importante. Ang tunay nilang problema ay kung paano sila makakasurvive habang wala pang sumasagip sa kanila. Dahil sanay sa ganitong sitwasyon, si Manuel ang nanguna sa paggawa ng pansamantalang masisilungan gamit ang mga sanga at dahon. Ginamit niya ang trapal para makagawa ng lalagyan ng tubig ulan para kahit paano nagkaroon sila ng inuming tubig. Habang nagpapahinga, niyaya ni Manuel si Jennifer na mag-relax at i-enjoy muna ang katahimikan ng isla. Maya-maya, naalala ni Jennifer ang babaeng sinaktan ni Manuel sa pantalan kaya hindi niya napigilang itanong ang totoong nangyari. Walang paligoy-ligoy na umamin si Manuel. Sinabi niyang nasaktan niya ang nobya niya dahil napahiya siya sa harap ng barkada. Nang tanongin ni Jennifer kung bakit siya napahiya, sinabi nitong nalaman niyang hindi na pala birhen ang girlfriend niya. Napakunot-noo si Jennifer. Para sa kanya, kahit ano pa ang dahilan, walang sino mang babae ang dapat saktan. Napansin naman ni Manuel na puro tungkol sa buhay niya ang gustong malaman ni Jennifer. Pero ni isang beses ay hindi ito nagkwento tungkol sa sarili. Sinabi ni Manuel na pareho lang daw sila ng ugali ng asawa nitong si Jack. Doon tuluyang uminit ang ulo ni Jennifer. Tinawag niya itong tanga bago siya nag-walk out at dumiretso sa tabing dagat. Pero pagsapit ng gabi, wala rin siyang choice kundi bumalik sa kubo. Yun lang kasi ang tanging ligtas na matutulugan nila. Lumapit si Manuel at nagkwento na noong bata pa siya, madalas parusahan ng nanay niya ang tatay niya sa simpleng hindi pakikipag-usap. Pagkatapos pabiro pa niyang sinabi na parang mag-asawa na rin silang dalawa sa mga ginagawa nila araw-araw. Nakakatawa man pero kinabukasan ay tila lumambot na ang pakikitungo ni Jennifer. Humingi siya ng tawad at sinabing ayaw na niyang makipagtalo. Mas mabuti raw na magtulungan na lang sila habang naghihintay ng rescue. Pagkatapos makahuli ng malaking lobster, may napansin si Manuel na lalaking walang malay sa mga bato. Paglapit niya, laking gulat niya nang makilalang si Jack pala yun. Agad niyang tinawag si Jennifer. Halos maiyak ito sa sobrang saya nang makitang buhay pa ang kanyang asawa. Habang pinagmamasdan ni Manuel ang muling pagkikita ng mag-asawa, hindi niya maiwasang makaramdam ng kakaibang lungkot. Makalipas ang ilang oras na pahinga, unti-unting nagkamalay si Jack at bumalik ang kanyang lakas. Pero hindi nagtagal, napansin niyang palaging magkasama sina Jennifer at Manuel sa pangingisda at paghahanap ng pagkain. Doon nagsimulang pumasok sa isip niya ang kung ano-anong hinala. May isa pang bagay na nakapagbigay ng malaking advantage kay Jack.
Hindi tulad nila, may lighter pa siyang nailigtas mula sa yate. Dahil dito, madali na silang nakagawa ng apoy at nakapagluto ng pagkain. Habang naghahanda si Manuel ng huhulihing pagkain, sinamantala agad ni Jack ang pagkakataon para usisain si Jennifer. Pabiro pero may halong selos. Pinahiwatig niyang baka naging sobrang malapit na sila ni Manuel habang wala siya. Kahit paulit-ulit na ipinaliwanag ni Jennifer na walang nangyari sa pagitan nila, hindi pa rin tuluyang nawala ang pagdududa ni Jack. Kinabukasan, muling umalis si Manuel para mangisda. Nagulat siya nang pilitin ni Jack si Jennifer na sumama sa kanya at mag-uwi ng mas maraming pagkain. Pagbalik nila sa kubo, binago ni Jack ang ayos ng masisilungan. Hinati niya ito sa dalawang bahagi, isang maluwag na espasyo para sa kanilang mag-asawa at isang maliit na sulok na para kay Manuel. Para bang gusto niyang ipaalala kung sino ang dapat maunang isipin ni Jennifer. Hindi iyon nagustuhan ni Jennifer. Ipinaalala niya kay Jack na si Manuel ang nagligtas sa kanyang buhay. Pero imbes na magpasalamat, lalo pang kinulit ni Jack si Jennifer. Ramdam niyang may nabuo ng tiwala at malasakit ito kay Manuel habang wala siya at iyon ang lalo niyang hindi matanggap. Sa hapon, lumapit siya kay Manuel at sinabi niyang tamang hinala si Jack na may namamagitan na sa kanilang dalawa. Pabirong sumagot si Manuel, di gawin na lang nating totoo. Sakto namang dumating si Jack, halatang kumpiyansang-kumpiyansa ang dating. May nahanap pala siyang mahalagang gamit sa mga naiwan ng kapitan kaya pakiramdam niya ay siya na ulit ang may kontrol sa sitwasyon. Mahigpit niyang binalaan si Manuel na lumayo sa kanyang asawa pero kalmado lang ang sagot ni Manuel. Ipinaalala niya kay Jack na sa islang iyon, walang halaga ang pera o estado sa buhay. Ang mahalaga ay marunong kang mabuhay. Pinagyabang naman ni Jack na siya lang ang may apoy kaya kung gusto ni Manuel ng lutong pagkain, wala rin itong choice kundi lumapit sa kanya. Bago umalis sinabi niyang kay Jack nga ang apoy pero araw-araw naman itong umaasa sa mga nahuhuli niyang pagkain. Mula noon tuluyan ng magkaaway ang dalawa. Pinili ni Jennifer na manatili sa tabi ng kanyang asawa at samahan itong maghanap ng makakain. Sa kasamaang palad, wala silang alam sa panghuhuli ng pagkain. Samantala, kahit walang apoy si Manuel, sagana naman siya sa sariwang isda kaya hindi siya nagugutom. Nang makita niyang walang makain si Jennifer, inalok niya itong kumuha ng pagkain. Noong una ay tumanggi ito dahil ayaw niyang magalit si Jack. Pero sinabi ni Manuel na hindi niya hahayaang magutom siya dahil lang sa pride ng asawa nito. Sa huli, palihim ding tinanggap ni Jennifer ang alok. Kumain siya ng isda at uminom ng sariwang buko pero pinangakuan si Manuel na mananatili itong lihim. Hindi nagtagal, bumalik si Jack dala ang kakaunti nilang nahuling pagkain. Agad niyang napansin na parang may kakaiba kay Jennifer. Noong una, inakala niyang baka busog lang ito dahil sa mga nahuli niya. Pero hindi rin nagtagal, nalaman niyang kumain pala si Jennifer ng isdang ibinigay ni Manuel. Dahil doon hinarap niya si Manuel at may halong panunumbat na sinabi niyang ninakawan siya ng asawa nito. Kalmado lang ang sagot ni Manuel, hindi siya nagnakaw, kusang loob ko iyong ibinigay. Isang araw habang kumukuha ng alimango, napansin niyang may umuusok ng lapitan niya. Nadiskubre niyang ninakaw ni Manuel ang lighter para makagawa rin ng sarili niyang apoy. Dahil sa sobrang galit, nagjumbagan sila. Sa huli, kinumpis ka niya ang mga nahuling isda ni Manuel bilang kapalit ng ginawa niya. Kinabukasan, mas lumala pa ang tensyon sa pagitan nilang dalawa. Kinuha naman ni Jack ang diving goggles ni Manuel at ginamit ito para mangisda sa mas malalim na bahagi ng dagat. Hindi iyon pinalampas ni Manuel. Susugurin niya sana ito pero mabilis naman pinigilan ni Jennifer hanggang hindi nila napigilan ang sarili at nauwi ito sa isang ana-ana. Shish! You gotta promise me you won't say anything. I promise. Makalipas ang ilang sandali, bumalik si Jack na may bit-bit na napakalaking isda. Sobrang proud siya sa sarili dahil iyon ang pinakamalaki niyang huli simula nang ma-stranded sila. Pero habang ipinagmamalaki niya ang nahuli, napansin niyang tahimik si Manuel. Wala na ang galit na kanina lang ay kitang-kita sa mukha nito. Doon nagsimulang kutuban si Jack na may itinatago ang dalawa. Paulit-ulit niyang tinanong si Jennifer kung ano ang nangyari habang wala siya. Sa sobrang selos, umabot pa siya sa puntong inakusahan itong may relasyon na kay Manuel. Dahil sa sobrang galit at pagdududa, nagpasya si Jack na humiwalay na lang sa kanilang dalawa. Mula noon, namuhay siya ng mag-isa at nangakong kakayanin niyang mabuhay sa isla kahit walang tulong ng iba. Para mapalitan ng nawalang diving goggles, gumawa siya ng sarili niyang bersyon gamit ang isang plastic na bote at piraso ng lumang gulong na natagpuan niya sa isla. Samantala, mas madalas nang magkasama sina Jennifer at Manuel. Pero kahit unti-unti na silang nagkakasundo, halatang may lungkot pa ring dala si Jennifer. Isang araw habang sumisisid si Jack, may nakita siyang maliit na bangkang nakalubog sa ilalim ng dagat. Bagamat sira ito, nakita niya itong pinakamalaking pag-asa para makaalis sa isla.
Nang mapansin ni Manuel ang bangka at tinalok siyang tumulong sa pag-aayos nito, agad siyang tinaboy ni Jack dahil gusto niyang siya lang ang makaalis sa isla. Sumagot si Jennifer na buong buhay nito ay puro sarili lang ang iniisip. Sumagot naman si Jack na dati na rin naman daw niyang ibinahagi ang lahat kay Jennifer. Saglit na napaisip si Jack kung baka siya nga ang may mali. Pero agad ding nawala ang pagdududa nang sabihin ni Jennifer na kahit maayos pa niya ang bangka, hinding-hindi naman siya sasama dahil doon lalo pang tumindi ang galit ni Jack. Kinagabihan, palihim na nagplano sina Jennifer at Manuel. Napansin nilang malapit nang matapos ni Jack ang pag-aayos ng bangka kaya naisip nilang unahan na ito. Kinabukasan habang abala si Jack sa pagsisisid sa kabilang bahagi ng isla, mabilis nilang itinulak ang bangka papunta sa dagat at sinubukang tumakas. Nang mapansin ni Jack ang nangyayari, huli na ang lahat. Wala na siyang nagawa kundi panoorin silang papalayo. Pero hindi pa man sila nakakalayo, biglang pumalya ang bangka. Sinubukan ni Manuel itong ayusin pero wala na siyang magawa. Napilitan silang bumalik sa isla. Doon lang nila nalaman na hindi pa pala tuluyang inayos ni Jack ang bangka. Habang wala sina Jennifer at Manuel, sinunog ni Jack ang kubo nilang matagal na pinaghirapang buuin. Plinano ni Jack na atakihin si Manuel lalo pat wala na itong lakas dahil sa matagal na paglangoy. Hindi nagtagal, nakabalik din si Manuel sa pampang. May hawak na si Bat diretsong inatake niya si Manuel. Pero mabilis na umeksena si Jennifer kaya nagkaroon ng pagkakataon si Manuel na makatakas. Si Jennifer naman ang naiwan at sapilitang binihag ni Jack. Pagsapit ng gabi, palihim na bumalik si Manuel para iligtas siya. Muli silang naglaban pero nagtagumpay silang makatakas at nagtago sa loob ng makapal na gubat. Dahil alam nilang hindi titigil si Jack, nagpasya silang gumawa ng mga sandata. Ayaw na nilang habang buhay na nagtatago. Kung kinakailangan, lalaban na sila. Kinabukasan, sinundan ni Jack ang mga bakas na iniwan nila hanggang sa marating niya ang kinaroroonan ng dalawa. Habang pilit inaawat ni Jennifer si Jack at sinasabing wag na itong lumaban dahil darating din ang mga rescuer, biglang nawala ng balanse si Manuel habang nasa ibabaw ng isang malaking sanga. Bumulusok siya pababa. Napakalakas ng kanyang pagbagsak at hindi na niya iyon nalampasan. Sa isang iglap, tuluyan nang nawalan ng buhay si Manuel. Pagkatapos ng ilang taon sa isla, sa wakas may isang pamilya na napadaan sa isla habang naglalayag. Laking gulat nila nang matagpuan si Jennifer na mag-isang naninirahan sa mga labi ng dati nilang kubo. Agad nila siyang isinakay sa bangka. Sa wakas, natapos din ang napakahabang bangungot na pinagdaanan niya sa isla. Habang papalayo ang bangka, nakita rin ni Jack ang yate habang busy pa ring nangingisda. Sumisigaw si Jack para humingi ng tulong. Tahimik lang na lumingon si Jennifer pero pinili niyang huwag sabihin iyon sa mga nagligtas sa kanya. Sa huling pagkakataon, tinitigan niya ang isla bago tuluyang lumayo ang bangka. Kapag nawala ang mga batas at sibilisasyon, mabilis ding nawawalan ng halaga ang yaman, posisyon at kahit ang konsensya ng tao. Sa isang desyertong isla, iisa lang ang mahalaga ang mabuhay. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang recap na ito, please like the video, mag-subscribe sa Nickplex at pindutin ang notification bell para hindi ka mahuli sa mga susunod nating movie recaps. Hanggang dito na lang at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video.